Kasunod ng pagsabog sa Mindanao State University at ilang bomb threat, pinagpulungan ng Regional Peace and Order Council ng Metro Manila ang paghihigpit sa seguridad sa rehiyon. Patuloy ring tinutugis ang dalawang suspect sa pambobomba at inaalam kung konektado sila sa mga international terrorist. At yan po ang sanipuwersang tinutukan ni June Veneracion at Ian Cruz. Pag may nangyari, usually talagang hindi naman nakahagilap lahat. So in a way, parang yes, there is a failure. But whether meron po bang responsive accountability yung mga tao, yun po ay imbestigahan natin. Yan ang inamin ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pambobomba sa isang misa sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City nitong Linggo na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng mahigit 40. Sa ngayon, tinutugis pa rin ng mga otoridad ang dalawang miyembro umano ng teroristang Dawla Islamiyya Maute Group na suspect na ang turing kaugnay sa nangyaring pagsabog. May mga warrant sila para sa iba't ibang kaso. Bukod sa dalawa na nahagip ng CCTV camera sa entrance ng MSU bago at matapos ang pagsabog, may isa pa silang kasama na nagsilbi umanong lookout at hindi pa nakikilala. Bagamat hindi pa po ito identified, ay inaasahan po natin na makakapag-come up po tayo ng composite sketch base na rin po doon sa description po ng mga nakakita po sa kanya. Local terrorist man ang lumulutang na responsable. Tuloy pa rin daw ang pag-alam sa link nila sa international terror group, lalo't may isang umako sa pagsabog. Hindi i-discount yung possibility na meron silang connection sa labas. Dahil pa rin sa insidente, maigpit pa rin ang seguridad sa campus, gayon din sa ibang lugar sa bansa, kaya suspendido muna ang leave of absence ng lahat ng mga pulis. Ngayong papalapit na Kapaskuhan, paigtingin pa raw ng pambansang pulisya ang seguridad. Titiyakin din daw nila ang kanilang presensya sa mga matataong lugar gaya ng simbahan at terminal. Para hindi na maulit ang nangyaring pambobomba sa Marawi City, pinagpulungan sa Regional Peace and Order Council ng Metro Manila ang paghihigpit sa seguridad sa rehiyon. Yung mga beat patrollers natin dapat talaga umiikot, nakikita yung visibility, deterrent yan sa mga kriminal. At syempre sa mga mamamayan natin, pag meron kayong mga suspicious activities na nakikita o natutunugan, mag-report po kayo. Pagtitiyak ng NCR Police Office, nakalatag at ipinatutupad na ang security measure para sa ligtas ng Metro Manila, lalo na ngayong magpapasko. Sumabay pa sa problemang dala ng pambobomba sa Marawi ang sunod-sunod na email bomb threat sa Metro Manila mula sa isang nagpakilalang Takahiro Karasawa. Batay sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula sa labas ng bansa ang email. Noong Agosto, may ganito na rin daw banta mula sa kaparehong pangalan. If we will look at the trend, it is not only being done here or being sent here in the Philippines. But of course, we are taking it seriously. Why? What is the motive? Tinitignan natin. Kaya umaapila ang mga otoridad sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga email bomb threats sa social media o sa ano pa mang paraan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion at Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.